you open yourself to bondage and brokenness. So, ibig sabihin, binubuksan mo ang iyong sarili sa pagkaalipin at pagkakabali. So, kaya nga, maaring maliit ang pakiramdam ng compromise, ngunit ang mga bunga nito ay malalim. So, kaya nga sinasabi, when you step outside of God's boundaries through sin, disobedience, or willful compromise. So kaya nga ito'y sinasabi, kapag lumabas ka na sa hangganan ng Diyos, sa pamamagitan ng kasalanan, pagsuway, o kusang compromise, magbubukas ito ng pinto sa pagkaalipin, pagkasira at spiritual na pang-aapi. So ang istilang isang maliit na desisyon sa sandaling ito ay maaaring humantong sa malalim na tanikala ng pagkagutom, kahihiyan, pagkalito, o sakit sa damdamin. So ang kasalanan ay nangangako ng kalayaan, ngunit tumahantong ito sa pagkaalipin. Sa pamamagitan lamang ng paglakad sa katotohanan ng Diyos, maaari tayong mamuhay ng tunay na kalayaan, pagpapagaling at pagpapanumbalik. So kaya nga sinasabi niya sa Romans 1 verse 21, sabi niya rito, sapagkat bagamat kilala nila ang Diyos, ay hindi nila niluluwalhati siya bilang Diyos, ni nagpapasalamat man sa Kanya, kundi ang kanilang pag-iisip ay nagiging walang kabuluhan at ang kanilang mga hangal na puso ay nagdidilim. So kaya nga ito'y sinasabi na bagamat sila'y nag-aangkin ng matalino sila'y nagiging mga hangal. So yan ang sabi sa verse 23, Romans 1 verse 23, at ipinagpapalit ang kaluwalhatian na walang kamatayang Diyos na mga larawang ginawa kamukha ng mortal na tao, mga ibon, mga hayop, at mga gumagapang. So yan yung sinasabi na nagsasamba sila sa mga gawa ng tao, mga hayop, yung mga larawan na gawa ng tao. So sa verse 34, kaya't sila'y ibinigay ng Diyos sa makasalanang pagnanasa. So dahil sa kanilang mga ginagawa, pinahintulutan na sila ng Diyos na para sa kanilang mga pagnanasa ng kanilang mga puso sa karumihang sexual, para sa kapahamakan ng kanilang mga katawan sa isa't isa. So kaya nga pinapahintulutan na sila na gawin nila yung mga sexual dahil sa kanilang pagwawalang bahala sa salita ng Diyos. Kaya nga, ano ang mangyayari kapag ang iyong puso ay tumalikod sa Diyos? Ito ang mangyayari na sila ay ito yung naglalarawan ng isang kalunos-lunos na pag-unlad na kilala ng mga tawang Diyos, ngunit piniling huwag parangalan o pasalamatan ng Diyos. Ang resulta ay isang pababang spiral o hangal na pag-iisip o madilim na puso, huwad na pagsamba, at kalalaunan ay moral na katiwalian. Ipinagpapalit nila ang kaluwalhatian ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan. So ano ang mga Diyos-Diyosan? Kung ano yung sinasamba nila dito sa sanlibutan, tulad ng mga larawan, negosyo, pamilya, trabaho. Yan yung kanilang Diyos-Diyosan. At ibinigay ang kanilang sarili sa kasalanan. Sila'y nagpatuloy sa kasalanan. So hindi masamang magtrabaho, ngunit wag nating ipagpapalit ang oras natin para sa Panginoon, para sa trabaho. Hindi masama na sikasuhin ang pamilya, ngunit wag nating ipagpapalit ang oras natin para sa Panginoon. So yan ang ibig sabihin ng mga Diyos-Diyosan.
na ang gawa ng tao, ang kanilang binibigyan ng halaga, yung puso nila andon. So pinapakita ni Apostle Pablo na kapag tinanggihan ng mga tao ang katotohanan ng Diyos, hinahayaan na silang sundin ang kanilang sarili mga hangarin. Ngunit ang landas na iyon ay humahantong sa spiritual at moral na pagkabulok. So nabubulok na sila. Ito ay isang makapangyarihang paalala ng paggalang sa Diyos, pagbibigay ng pasasalamat, at paghawak sa katotohanan ay mahalaga para mapanatiling nakaugat sa buhay, karunungan at kabanalan. So kaya nga't ito'y sinasabi sa banal na kasulatan, ito yung tumutukoy sa atin matinding pangangailangan para sa kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo na naliligtas sa atin mula sa mga kahinatnan ng paghimagsik at nagpapabalik sa atin sa kaluluwa at layunin na nilayo ng Diyos. So kaya nga't ito ipinapakita sa atin na wag nating tanggihan ang katotohanan dahil ito yung babala sa atin sa mga tao na ng kaligtasan. Kapag tinanggihan natin ang Diyos, hindi lang tayo nawalan ng pagpapala. Nagbubukas tayo ng mga pintuan sa espiritual na panlililang at pagkaalipin. So, kaya wag nating tanggihan ang Diyos dahil mahirap nating masumpungan. Mahirap ninyong masumpungan ang gantimpala kapag tayo ay hindi natin isinabuhay ang salita. Kaya nga, maaring payagan ka ng Diyos na ituloy ang gusto mo ng iyong puso, ngunit kung wala siya, sisirain ka nito. Tulad na lamang sa halimbawa ng prodigal son. Siya yung isang alibugong anak, siya ay tumalikod, hinabol niya ang kanyang pagnanasa, at natapos na walang laman at nasira siya. Ngunit siya ay binigyan ng another chance na magbalik loob. Kaya nga ito yung hindi ka pinipilit ng Diyos sa manatili, ngunit palagi kanyang tinatawag pabalik. So tulad ng prodigal son, tinawag siyang bumalik. Kaya nga nung siya'y bumalik, siya'y tinanggap ng ama. Na malugod siyang tinanggap, ipinagdiwang ang kanyang pagbabalik dahil sinabi ng ama, itong anak kong ito ay patay na, ngunit ngayon ay muling nabuhay. So ibig sabihin, namamatay ang isang tao spiritually dahil sa pagsuway. Dahil sa pagsuway ng salita ng Diyos, ang tao ay namamatay spiritual. So kapag namatay ang spiritual, to follow na ang physical. So kaya nga sinasabi sa Jeremiah 24 verse 7, I will give them a heart to know me, that I am the Lord. They will be my people, and I will be their God. For they will return to me with all their hearts. So, ibig sabihin, bibigyan tayo ng Diyos ng puso na makikilala natin siya at susundin natin siya at magbabalik tayo sa Kanya. So ito ay nagpapakita ng malalim na pagnanais ng Diyos para sa isang relasyon at pagpapanumbalik kahit na pagkatapos ng paghatol at pagkatapon ay pinangako ng Diyos na bibigyan niya tayo ng bilang mga anak ng bagong puso, isang puso na tunay na nakakakilala at nagnanais sa Kanya lamang. Ito'y hindi lamang tungkol sa panlabas sa pagsunod, ngunit isang panloob na pagbabago, pinangungunahan ng Kanyang biyaya. So kaya nga ito yung sinasabi, ano ang mangyayari kapag ang iyong puso ay tumalikod sa Diyos. Ang pangako na sila ay magiging aking na tao at aking magiging kanilang Diyos ay nagpapahayag ng tipan ng matalik na ugnayan na hinahangad ng Diyos sa kanyang mga tao. At magsisimula ang lahat kapag bumalik tayo sa Kanya ng buong puso. So kailangan bumalik tayo ng buong puso, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan, isurrender natin ang lahat ng ating pagkakamali at pagkukulang. Kaya yan yung sinasabi sa banal na kasulatan na isang magandang paalala na pinasimulan ng Diyos ang inang pagpapanibago
na nagbibigay sa atin ng pagnanais at kakayahang makilala siya. Hindi lang niya tayo tinatawag pabalik, siya rin ay nag-aayos para tayo'y makauwi. Kaya nga sinasabi niya sa Ezekiel 36 verse 26, bibigyan ko kayo ng puso, bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu. Aalisin ko ang pusong bato at bibigyan ko kayo ng pusong laman. So yan yung sinasabi sa banal na kasulatan, na ito'y makapangyarihang pangako ng espiritual na pagpapanibago. Hindi lamang inaayos ng Diyos ang lumang puso, nagbibigay din siya ng ganap na bago. Malambot na tumutugon sa Kanya. Ang pusong bato ay kumakatawan sa katigasan ng ulo, paghihimagsik at espiritual na pagpapamanhid. Ang puso ng laman ay sumasagisag sa sunod at pagiging bukas sa Diyos. So kaya nga ito'y sinasabi sa banal na kasulatan na ito yung sa pamamagitan ng isang tunay na pagbabago, paalala na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa loob at ang Diyos ang nagsisimula nito. Sa pamamagitan ng Kanyang biyaya, itinuturo sa atin na gawain ng banal na espiritu sa atin sa bagong tipan na nagpapabago ng mga puso at nagbibigay ng kapangyarihan sa atin na lumakad lamang sa daan ng Diyos. Hindi ito tungkol sa pagbabago ng pag-uugali. Ito'y tungkol sa pagbabago ng puso na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga ito'y sinasabi na baliktad man ang iyong puso, nag-aalok ang Diyos ng pagbabago. So kaya niyang baguhin ang ating puso kahit na yan baliktad. Ibig sabihin yung baliktad na hindi siya naniniwala dati, pero dahil sa pagsuko natin, pagsunod natin sa Diyos, magiging bago na pusong sumusunod sa Kanya. Hindi lang niya ibinabalik sa ating lugar, binabago niya ang ating puso. So kaya nga, ano ang mangyari kapag ang iyong puso ay tumalikod sa Diyos? Kaya nga, mayroon bang anumang lugar kung saan ang puso mo ay nalalayo sa Diyos? So, ano ang higit na inaasahan mo kaysa Kanyang salita o presensya? So, kaya nga't mahalagang mensahe na tinuturo sa bawat isa sa atin. Kaya, ako ba ay spiritually natuyo o naliligalig o mas suwayin? So, dapat iyon yung pagninilay-nilayan ng bawat isa sa kanyang sarili. Kung ganyan ba ang kanyang pagkatao.